binigay ng Diyos. Napakabuti niya sa atin. Amen po ba? Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Yan po ang totoo. Ano po? At yung kabutihan po ng Diyos, ay pinadadama po niya sa atin araw-araw. Pinagpapala niya po tayo. Kumakain pa ba tayo ng 3 beses isang araw? May merienda pa? Pinagpala ka talaga kung meron, di ba? Amen. So ngayong umaga tayo po ay makinyanda sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Handa na po ba tayo makipag-usap sa Panginoon? Sige po, shall we close our eyes and let's come to the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa amin. Tunay po na ang puso po namin ay nagagalak sa pagkakataong ito sapagkat kami po ay sama-sama na magpapahayag ng aming personal na pagpupulit pagsamba po sa inyo. Ama, samahan niyo po kami. At kung may mga bagay po na hindi ka nais-nais, hindi ka dapat sa inyong harapan, Panginoon, na nagpaparuli sa amin dahil kami, Panginoon, ay nagkasala sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesus, linisin niyo po kaming patuloy. Sa ganun po, ang aming pagsamba ay magiging karapat-dapat po sa inyo. Lord, tulungan mo po kaming i-offer sa inyo yung pinakamahusay na oras at panahon na pwede namin gugulin sa inyong harapan. Sa ganun, Panginoon, uuwi po kami na napagpala at napalakas. Pangunahan niyo po, O Diyos, ang lahat ng mga gaganap, ang aming praise and worship team, ang aming elders, ang inyong lingkod, ang aming mga deaconess, ang aming Sunday school teachers, ang lahat ng ushers and usherettes, O God, lahat ng gaganap sa gawain ko, Lord. Pangunahan mo po, Panginoon. Puspusin mo po kami ng iyong banal na spirito at patuloy, Panginoon, ng lugar na ito, Panginoon, ay punuin mo ng iyong presensya, Panginoon. Sa ganang patuloy naming madama ang pagpapagaling mo, O Diyos, ang pagpapalakas mo. Madama namin ang kapayapaan na nagmumula po sa inyo. O Diyos, kung meron po kaming mga kabigatan sa aming loob, sa aming buhay, sa oras na ito, sinusuko namin ang lahat ng iyon at pinagkakatiwala, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw lamang ang tanging makapagbibigay sa aming Panginoon ng buhay, Panginoon, na puno, Panginoon, ng kapanatagan. Kaya po, iniaalay po namin sa oras na ito ang aming sarili, Panginoon, ang buong atensyon po namin ay para lamang po sa inyo. Mangusap ka magmula sa aming awitan, hanggang sa iyong mensahe, hanggang sa mga panalangin, hanggang sa pag-alaala namin sa iyong banal na hapunan. Mangusap ka sa buhay namin sa araw na ito, sa ganon uuwi po kami na napagpala. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen! Amen! Let's continue praising His name because He is alive. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash, I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes, following your way. Forever free in a living grace. Yes, you are. You are, you are, you are my freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive. You are alive.
pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom comes. Sing, you are, yes, you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, 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 so you are alive. You are only me. Sing, I scream. Whoa, whoa. You are my freedom. We lift you higher. Sing. 'Cause you are my freedom. We lift you. Sing. You are. 'Cause you are my freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Whoa, oh, sing. You are alive. Take your place. You are all we need. You are all we need. Your love has set us free. You are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa, whoa. 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 Amen. God is truly alive. Buhay na buhay ang Diyos. Amen. Pinapakita niya ito sa pamamagitan ng pag-experience natin, pagpapa-experience natin kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kagaling bilang isang ama, bilang isang kaibigan. Sabi nga sa kinanta natin na He is everything that we need. He is all that we need. And so now, church, I'm encouraging everyone na naririto to give everything that you have for our great Lord na sinasamba natin. Patunayan natin that He is great by giving your greatest worship. So now, church, isantabi muna natin yung ego natin. Isantabi muna natin yung hiya natin, yung takot, yung galit. Whatever emotion is hindering us from worshiping Him. Let's just sing na parang kausap lang natin siya. You give love, you wanna love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Come on, church, sing. Great are you, Lord. It's your prayer.
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Sing with me. You give life. You give life. You are love. You are love. Yes, Lord God. You bring light to the dark. You give hope. You restore Every heart that is broken. Say, great are you, Lord. Oh, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise. So it's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. It's your breath, it's your breath in our lungs, so we pour out, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. I sing this with declaration. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Once again, church, all the earth will shout your praise. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing, sing, great are you, Lord. All the earth will shout your praise. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing, great are you, Lord. Once again, church, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. Great are you, Lord. It's your breath in our lives, so we pour out your praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. We pour out to you. Oh, it's your breath, Lord God. Our love. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Hallelujah. Ang namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa inyong pagmamahal. Every day. Lord, hindi kayo nagmimitis, Panginoon. In every second of our life, Panginoon, we can feel that you love us, Panginoon. Lord, hindi namin maitatanggi ang
iyong greatness sa aming buhay, Panginoon. Kasi lagi-lagi mo sa amin pinapatunayan, Lord God, how great you are. Lagi-lagi mo sa amin pinapatunayan, Lord, how you love us, how great your love is, Panginoon. Because despite everything that we have done, Lord, despite everything that we have said, we have thought about, Panginoon, nananatili, Lord, ang iyong pagmamahal, Lord. And Lord, maraming salamat sa inyong mga pangako, Panginoon, na lahat na pwede namin panghawakan, Lord God. Because, Lord, without these promises, Panginoon, we may fail in our lives, Panginoon. Pero Lord, because of your blood, because of your grace, Panginoon, you save us, Lord, sa aming pagkakalugmok, in our depression, Panginoon, in our challenges, Panginoon, in our problems, Panginoon, you pick us up, Panginoon. Lord, there is no greater love than what you have shown us, Panginoon, through your Son, Jesus Christ, Lord. Na kahit anong kasalanan na nagawa namin, Lord God, this love that you have for us, Lord God, if only we believe in you, Panginoon, belief lang namin yung kapalit, Panginoon. Pero yung gift na binigay mo sa amin, Lord, sobrang laki. And Lord, hindi matatawaran ng kahit anong pagkanta namin, hindi matatawaran ng kahit anong pagsamba namin. Wala kaming kayang ibigay, Lord God, that will be equivalent to what you have given us, Panginoon. And so, Lord, even sa ganun, we still give everything that we have right now, Panginoon. Our hearts, our minds, Panginoon, our body, we give to you, Panginoon. So, Lord, take us, Panginoon. Purify us, Panginoon. Equip us, Panginoon. May you use us every day, Panginoon. Even when we are out of this chapel, Panginoon, may your light shine through us, Panginoon. Lord, sa inyo po na pinagkakatiwala ang aming mga sarili, Panginoon. May your Holy Spirit be with us, Lord God. Live through us, Panginoon. Sa pamagitan ng inyong mga salita na mapapakinggan namin, Panginoon, gamitin niyo kami, Lord. Now we surrender our lives to you. And all this we ask and pray in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Ihanda natin uli ang ating mga sarili sa tanggap ng simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Ayon sa Bible, He was crucified at the 3rd hour at namatay noong 9th hour. So 6 hours siyang nakabitin doon sa cross. At the 3rd hour, He was crucified. As a Lamb of God, He offered His own soul, His life, as a burnt offering, as a sin offering, as a guilt offering, and He prayed to God as our high priest for the forgiveness of our sins. So sa oras na ito, mga kapatid, ay ihanda natin ang ating sarili. Humiling tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon upang tayo ay maging karapat-dapat na tumanggap ng kanyang simbolo ng kanyang katawan at dugo. At nais kong basahin sa inyo ang paalala ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 28 to 29. Ganito sinasabi: Datapat siya sa atin ng tao, kanyang sarili, at sa kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang ay hatol sa kanyang sarili kung hindi niya pinikilala ang katawan ng ating Panginoon. Pagpalain ng nawa ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo muna namin. Heavenly Father, once again we come to you with a humble heart, to praise you, to worship you, and to thank you for all the good things that you have done
to our life. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na muli kami ay nagkatipon-tipon upang muling alalahanin ang pagkamatay at resurrection ng aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Na bagamat kami ay makasalanan, ay pinadama mo ang iyong pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa. At sinugo ang iyong bugtong na anak. Upang siya ay magdusa, apuhin ang aming mga kasalanan at ialay ang kanyang sarili bilang kordero ng Diyos na iniaalay ang kanyang buhay upang kami ay napatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoong Jesus, dahil inaabo mo ang aming kaparusahan na dapat kami ay magdusa. Sa oras nito ay aming nilalapit, Panginoon, ng aming sarili na umihiling ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patuloy kami nagkakamali, Panginoon. Kaya lumihiling muli kami ng kapatawaran ng aming mga kasalanan upang kami ba ay dapat na tumanggap ng simbolo ng iyong katawan ng tubo. Pagpalain mo naman, Panginoon, ang bawat isa sa amin at iyong ipagpalain ang tinapay at saro na aming tatanggapin ng buong puso sa umagang ito. Maraming salamat po at ito ang aming dalangin in the name of Jesus. Amen. Amen. Sapagkat itanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus na naging siya'y pinagkanulo ay tumakot na tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. At kayo din naman hinawakan ng saro. Pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay natin inumin sa akin. Sapagkat sa tuwing hanin ninyo ang tinapay na ito at inaman ninyo ang saro, ay inihahayag ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng kanya. Banal na salita. Praise God. God is good. All the time. Narito na naman tayo sa pagbibigay. Lagi dumarating ito, maglalabas na ng pera, bibigay na naman ako. Pero, alam niyo po ba, sa pagtatay sa pag-offering po natin, is nade-develop po dito yung ating paano tayo magkaroon ng good financial practice po. 10% ang tithes, pinibigay po natin kung saan tayo sumasamba, kung saan po tayo kumakain spiritually, which is dito po sa COC San Pedro. Pero other than pagbibigay po, meron pong dinedevelop sa atin dito eh. Yung mindset po natin binabago. Huwag po natin sabihin, magbibigay na naman. Naroon na naman tayo sa pagbibigay. Tingnan po natin. Ayon po sa isang Christian na financial planner na alam ko makilala nyo rin po to, Mr. Randall Chongson, diniscuss po niya to eh. Sineshare ko po sa inyo kasi na-bless po ako kasi nakita ko po yung kagandahan. Paano po magkaroon ng good financial practice po? Unang-una po, pag nagbigay tayo sa church, we are acknowledging God is the source of all of our blessing. Sa Kanya po nanggagaling ang kalakasan natin, ang mga talents po natin, para kumita po tayo. Sabi nga po sa Psalm 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Tayo lahat ng meron tayo, lahat ng nasa lupa, lahat ng nasa paligid natin, galing kay Lord po yan. Yan po ang pag-acknowledge natin, yung kakayahan natin. Kaya tayo nagtatides.
binabalik po natin sa Kanya. Although hindi niya kailangan yon, dahil siya may-ari ng mundo po, nagbibigay po tayo bilang respeto po sa Kanya po. Ikalawa, it develops a heart of generosity. Kasi nasisip po yung focus natin. Kung yung pagpo-focus natin, pagkatrabaho natin, nag-iipon tayo para sa sarili natin, binabago po. Kasi pag nagtatides tayo sa nag-offering tayo, yung wealth po natin, nagagamit po para maging pagpapala po sa iba at para makatulong po sa gawain ng simbahan po. Sabi nga po sa Acts 20:35, "In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord." Jesus, how he himself said, "It is more blessed to give than to receive." Amen. Huwag po natin pakabig. Kailangan magbigay din po tayo. It's a two-way relationship po. Ikatlo, it promotes financial discipline. Katulad na sinabi kanina ni Pastor, ang kalalakihan po, hinati-hati po yun, mga kaloob po. Kasi po, pag nagpupunta tayo ng tithes, nagkakaroon na tayo sa isip natin, magbabudget na ako. Yes. Meron na akong alam. Alam ko na yung pupuntahan ng pera ko. Para kay Lord, para sa pamilya ko, at syempre po, para sa mga savings at investment po. Pinopromote po dito yun. Kasi parang sinabi sa po dito, Luke 14:28, "For which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it?" Katulad ng ginagawa ng lalaki, hinati-hati po. Naka-allocate po yun kung saan po gagamitin. So, ganun din po tayo. Uy, magtatides na ako. Meron na akong kinita. Set apart ko na yung 10%. I-budget ko na yan. Natututo tayo. Kasi ang problema, pag nangyayari sa atin, pag kinisa kita ka, bakit walang laman? Saan na po yung pera ko? Pero kung naka-budget po yan, malalaman po natin. At kaapat, it invites God's blessing. He blesses those who give faithfully. Luke 6:38, "Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you will use it, you will be measured back to you." Yun po ang kagandahan pag nag-invite ng blessing po. Huwag puro pakabig. Bigay din tayo. Para mas nagkabawasan yan, si Lord ang magdadagdag po niyan. Ganun po yun. At ikalama po, it strengthens faith and trust in God. Tithing reminds us to rely on Him rather than on our own understanding po. Philippians 4:19, "And my God will supply every need of yours according to the riches in glory in Christ Jesus." So hindi lang po ang pagbibigay is, ang tithing is pagbibigay lamang po. Meron po tayong tinuturo dito. Kaya hindi lang po yan isipin natin, bigaya na naman. Isipin po natin yung discipline na itinuturo sa atin po. Amen po? Amen. Let's pray. Amang nasa langit, Panginoon Diyos, salamat po sa opportunity na to, makapag-worship kami through our tithes and offering, Panginoon Diyos. Nawa po, kayo po magpala sa gawa ng kamay ng bawat isa narito. Kayo po naman mag-bless, Lord, sa mga trabaho at mga businesses, Panginoon Diyos. At nawa po, sa pagpapalang ito, mag-glorify po namin kayo sa aming mga buhay, sa aming trabaho, Panginoon Diyos. Nawa po, ang malilikom na pondo rito is magamit po sa ikalalawig pa ng salita, makatulong pa po sa maraming tao, at syempre po, Lord God, mag-glorify po kayo palagi. Panginoon Diyos, maraming po salamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Caught up in your presence.
sorry when I've just been through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forget that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. 'Cause I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet, caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings, 'cause Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. 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 I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. Caught up in your presence, and I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings, 'cause Jesus, you don't know me anything more than anything that you can do. I just want you. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon at maraming salamat. Ano po, na sabi nga po, yung pong ating pinag-aaralan, yung ating pong sabi nga po, mission, vision,
At yung ating 3 days of growth, hindi natin nakakalimutan. Dapat lang po talaga kasi tayo po ay mga lingkod ng Panginoon. Hindi lang po ako, kundi tayong lahat. Ano po? At dahil tayo lingkod ng Panginoon, ano po, as we undergo this what we call discipleship process, every Sunday nag-aaral po tayo, tayong lahat ay mga estudyante, dapat lagi nating dala ang ating textbook, ito ang Biblia. Ang salita ng buhay at huwag kalimutan magdala ng notebook at ballpen and of course, yung ating pong marker para hindi po natin malimutan yung ating mga pinag-aaralan. So tayo pong lahat ay tumayo and once again, let us give respect to the Word of God in the book of Hebrew, ano po, chapter 13, verse 15. Ganito po ang sabi ng Word of God sa ating lahat. Allow me to read this verse to all of us. Ang sabi po, through Jesus, let us continually offer up a sacrifice of praise of God, the fruit of our lips that openly profess His name. Shall we come to the Lord in prayer? Heavenly Father, thank you so much for this wonderful time that you've given each and every one of us, O Lord. All throughout the weekdays, O God, lahat kami, we came from different kinds of stress because of work, maybe because of different kinds of trials or problems in our lives. But then, O God, thank you so much for bringing us here in this place because today, O God, you're gonna take out all the stresses that we have. As we hear your words, you're gonna bless us this morning. And so, Father God, we're allowing your Holy Spirit to speak unto us through your message today. And as we continue this topic, this theme all about you and your worship life, speak unto us right now, O God, para maitama po namin, Lord, yung perspective namin ayon doon sa iyong salita. Matama po yung perspective namin pagdating po sa pagsamba. Salamat po sa oras na ito. Sa iyo, O Diyos, ang papuri in the name of Jesus. Lahat tayo magsabi na Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon for indeed He made us seated now. First of all, ano po, ay nagpupuri po ako sa Diyos sa patuloy na pag-aaral po natin. Amen po ba? Sa patuloy na paglago po natin sa kanyang mga salita. Nagpupuri po ako sa Diyos dahil ang mga anak ng Diyos dito sa Church of Christ San Pedro ay patuloy na nagbabasa ng Biblia araw-araw, umaga at gabi. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yan. So today, let's continue our topic or our theme all about you and your worship life. And we're gonna talk about this topic, worship expressions. Ano po? Pag sinabi po natin worship expressions, ito po yung pagpapahayag. Ano ho? Ito po yung pagpapakita, ano ho, ng ating pagsamba. Paano ba natin ini-express o ipinapahayag yung ating pagsamba sa ating Diyos? Nais ko munang balikan, first week, sabi po natin, this is a very remarkable statement that we mentioned, ano po, no first week po natin, that worship is our response to what we value most. Ang pagsamba po ay ano po, ang ating pagtugon sa pinakahalagahan po natin. Dito sa pinakahalagahan po natin, dito natin binibigay yung oras natin. Dito sa pinakahalagahan po natin, dito natin binibigay yung pera natin. Dito sa pinahahalagahan natin, dito natin binibigay yung skill and talents natin. Now the question is, ang Diyos ba ang pinaglalaanan mo ng maraming oras? Ang Diyos ba ang pinaglalaanan mo ng maraming mong pera? Ang Diyos ba ang pinaglalaanan mo ng skill and talents mo? Kanino mo ibinibigay yan? Because worship is our response to what we value most. Now, gusto kong tignan po natin yung verse na binasa natin kanina. This is very, very beautiful, mga kapatid. At sabi po dyan sa Hebrews 13:15, through Jesus, let us continually offer up. Continually. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hindi ito every Sunday lang. Hindi ito every Wednesday lang. Ito po tuloy-tuloy. Ano po? Let us continually offer up a sacrifice of praise. And sabi dito, a sacrifice of praise of God, the fruit of our lips that openly profess His name. Now, I want you to remember the first two words in this verse. I want you to focus, ano po, doon sa tinatawag po nating pinagtutuunan, ano ho, at yung dahilan ng worship po natin. Sa two words na ito, makikita ho natin yung pinagtutuunan at yung dahilan
ng ating pagsamba. Ano po yung two words na yan? Through Jesus. Meaning, lahat ng ating pagsamba, lahat ng ating ginagawa, ang pinagtutuunan at ang dahilan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ang dahilan mo rito sa pagpunta rito ay hindi si Jesus Christ, ano ho? Ang focus mo sa pagpunta rito sa pagsamba ay hindi ang Panginoon, nagkakamali ka ng lugar na pinuntahan. Kasi masasayang yung oras mo kung wala ka sa focus. And there are many Christians na every Sunday pumupunta sa church, pero iba ang focus. That's very sad, mga kapatids. Tatanda po natin, it's because of Jesus that we can experience the presence of God. Hindi mo mararanasan yung presensya ng Diyos kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo na tumubos ng iyong kasalanan, namatay doon sa krus, para bayaran ang lahat ng ating pagkakamali sa harapan ng Panginoon. It is only through Jesus that we can stand before the presence of God. And without Jesus Christ in our lives, wala tayong rights. We're not worthy to present ourselves before our Father. Because all of us are sinners. But then, sin can no longer hinder each and every one of us. Why? Because we already received Jesus Christ in our lives. It's because of Him. He is the focus and the reason why we are standing in the presence of our God. Palakpakan natin si Jesus Christ. You know, there are many churches that are splitting and falling apart because they cannot agree on the style of worship. Sabi ng iba, gusto ko yung Hillsong. Sabi ng iba, hindi, gusto ko yung Elevation. Ay, sabi ng iba, ayoko niya, gusto ko yung Gospel Negro. Iba naman, ay hindi, dito sa Church of Christ, kailangan hymns lang tayo. There are great divisions over the type, over the style of worship, but we don't realize the reason and the purpose of worship is not the style. No, it's Jesus alone. At tayo po mga taga-Churches of Christ and Christian churches, tinamaan po tayo ng great division. Kaya po merong Church of Christ anti-organ. They don't use the instruments. Because naniniwala po sila na nung araw po kasi yung mga instruments na yan ang ginagamit sa club. Alam niyo yung club nung araw, yan po yung sa atin, cabaret, na kung saan nagkakaroon ng mga kasiyahan, ang mga tao na may pusong makalaya o puso na naghahangad ng kalayuan. And so, pananaw po nila, dapat yung mga instruments na yan, hindi dapat gamitin sa loob ng simbahan. Kasi, yung tao lang naman ang nabautismuhan, yan mga gamit, hindi naman nabautismuhan. Eh, wala pa naman ako nakitang drums na dapat bautismuhan para lang maging malinis. Wala pa akong nakita na gitara na dapat bautismuhan para luminis. Kaya ang pananaw nila, ay hindi naman nabautismuhan yan, yung tao lang. So yung tao lang, ang karapat-dapat tumarap sa Diyos. Yung mga gamit, hindi pwedeng gamitin yan kasi ginagamit yan sa kabaret ng araw. And there is what we call great division in the church. Nahati. Ano po yung isang resulta? Yung isang church, may instrumento. Yung isang church, merong instrument. Divided because of the style of worship. Sabi naman ng mga iba, wala namang kinalaman sa pananampalataya ng mga instrumento na yan. Kasi wala namang buhay yan. Tayo na po yun. Hindi mo naman kailangan bautismuhan yan. Bakit? Nagsisibayan ng kasalanan? Tama nga naman. Ang pwede ng bautismuhan na yung mga nagsisisi. Ang mga gitara ba, instrumento, kayang magsisi? Wala namang buhay yan. Ang nagbibigay ng buhay dyan ay ang gumagamit. So kung yan ginagamit sa kabaret, ano naman ang masama kung gamitin mo sa pagpupuri sa Panginoon mula sa gawain makasalanan o sa gawain ng mga makasalanan, eh dinala mo para sa iharap at panbanalin, gamitin para sa kabanalan sa harapan ng Diyos. And so nagkaroon po ng Church of Christ with instruments. Pagkatapos na magkaroon ng Church of Christ anti-organ or Church of Christ without instruments. Churches are splitting and dividing because of style of worship. At nakalimutan natin na hindi yun ang focus.
Nakalimutan po natin na hindi yung type or style of worship ang importante. Ang importante sa worship ay yung focus and reason. At walang iba kundi si Jesus. Yun lamang po. Last week, we learned from the story of the woman at the well that there were arguments over which mountain people should worship. This woman argued with the Lord Jesus Christ. At sabi niya, ang aming mga ninuno ay sumasamba sa bundok na ito. Sa sinasabi po ng babaeng ito na ang pagsamba po lamang sa Panginoon ay doon lamang sa lugar na yon. But Jesus told this woman that true worshipers will worship in spirit and in truth. In Hebrews chapter 13 verse 25, babalikan natin two words, through Jesus Christ. It's not through the mountain, it's not through the chapel, it's not through the instruments, it's not through the style, it's through Jesus Christ. Now my question is, how many of you are thankful for Jesus and for the sacrifices that He paid so that we could experience God's presence? Ilan sa atin ang thankful kay Jesus na mayroong kakarapatang sumamba sa Panginoon? Taas ang kamay. Palapakan natin si Lord. Are you really thankful to Jesus? Yan lang ba ang palakpak na kaya natin ibigay kay Lord? Now today, allow me, mga kapatid, to spend the next few minutes breaking down some of the natural expressions of our worship. Okay? For some people, mga kapatid, expressing your worship or yourself in worship can be uncomfortable. Para sa iba, ayaw nila nung nagtataas ng kamay. Para sa iba, ayaw nila yuyumuyukod sa oras ng pagsamba. Para sa iba, ang worship nila, gusto nila tahimik lang. In some churches, makikita po natin yung iba nakaupo lang, yung iba naman gusto nakatayo. Para sa iba, hindi kumakanta. They just sit, they just listen to the worship or music, Yung iba, umaawit, pero hindi nagpe-play ng instrument. As I have said, isa doon yung ating mga kapatid sa Church of Christ, anti-organ. Yung iba, payag na nakataas ang kamay. Yung iba naman, ayaw magtaas ng kamay. Yung iba, okay na may sigaw. Yung iba, merong pagsayaw. Habang nagpe-play yung ating band at yung instrument. And just like the woman at the well, there are still many questions as to which is correct way to worship. Ano ba tamang pagsamba? Nakataas ang kamay, nakababa? Ano ba tamang pagsamba? Nakaupo, nakatayo? Mga kapatid, allow me to share to you some very important expressions of worship. Here are several different ways the Bible tells us. The Bible tells us. Hindi ako. The Bible tells us to express our worship to God. And why? Ang nagsabi ay sino? Again, ang nagsabi ay sino? Bible. Hindi si pastor. Kaya never ever quote to somebody or to someone na sabi ng pastor namin, no! Hindi ako may sabi niyan. Pwedeng sabihin natin ipinangaral ng pastor namin. Pero hindi ako may sabi. Ang may sabi ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? So again, several different ways the Bible tells us to express our worship to God. And why? This is the first expression of worship. This is what we call bow or kneeling. Pagyukod o pagluhod. When we bow or kneel, it's about the physical act of bowing. Kaya may mga worship celebrations na kapag nakapunta kayo at hindi kayo sanay na bigla kayo lumuluhod at yumuyukod, baka magulat kayo. Pero sa totoo lang po, biblical po yun. Kaya kung meron ditong luluhod at yuyukod sa pagsamba, wala hong problema, huwag kayong matakot. If you feel that the Holy Spirit is telling you to bow and kneel before our God, to express your worship, why not?
it's an outward expression of the posture of the heart. Again, outward expression of the posture of the heart. Ano ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 9 to 10? Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee will bow. Sa langit lang ba? No! In heaven and on earth and under the earth. And every tongue declare that Jesus is Lord. The glory of God the Father. Mga kapatid, take the posture of worship on your knees. Head bowed and arms raised. When we bow, mga kapatid, we are saying, Jesus, there is nothing that will take your place in my heart. Yan po yung sinasabi natin. And I want you to learn a very, very important word in Hebrew, because in Hebrew word, this is called shaka. Okay? Shaka, it is described in Hebrew in three letters. Ano po yung una? 3 letters. One is shin. Yan po yan. Napansin nyo? Shin, ang ibig sabihin ay consume or destroy. Kaya makita nyo po parang apoy. That's a letter from Hebrew. The second is het. To enclose or fence in. Nakita nyo po parang bato. We're learning. Parang bakod. Hebrew yan, mga kapatid. So today, nag-aaral tayo ng Hebrew. Okay? So pag sinabi po palang shaka o bow down, it is composed of 3 letters. One word, composed of 3 letters in Hebrew, na yung una, shin, ang ibig sabihin po ay consume or destroy. The second is het, to enclose or fence in. And this is the last, which is hey. Na ang ibig sabihin po ay to reveal or add glory. Yung first letter po na yan, God wants to consume or destroy the things of this world that holds you. Kaya pala parang apoy. So when we come to worship, gusto ng Panginoon na sirain, wasakin ang anumang nag-hold sa iyo sa sanlibutan ito. Amen? That makes sense? The second, sabi dito, so that He can intimately enclose you and fence you in or surrounds you, because this is the third. What happens next will really change your day, your life, because He will reveal His glory to you. Yan po yung hey. So when we put these things together, in other words, worship, ito na po, will consume and destroy and fence you in so you can be poured into. Kaya pag pumupunta ho tayo rito, sabihin natin sa Panginoon or kahit sa personal worship natin, we can tell God, Lord, please consume everything, destroy everything that holds me back para hindi kayo sambahin. And pagkatapos nyo pong tanggalin ang lahat ng mga hadlang na ito, Lord, fence me, bakuran mo ako, and may I receive the glory that comes from you. May I receive and feel the presence that comes from you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. May natutunan po ba tayo? So yung bowing o yung pagyukod po natin, hindi basta-basta ganun lang yun. No. Shaka. Eh alam nyo, hindi nyo pwedeng gawin to sa Diyos-Diyosan na dati ginagawa natin. It's a reverse. Nare-reverse po yung pong pagyukod natin, parang sinasabi mo, kinukonsume mo si Lord, okay? Wini-welcome mo yung presence ng Diyos-Diyosan sa buhay mo, at yun ang sobrang nakakasakit sa loob ng Diyos. Kaya ayaw po ng Diyos na yumuyukod tayo sa mga Diyos-Diyosan dahil ang pagyukod, yung shaka, ay para lamang sa Kanya at wala nang iba.
Kaya kung may mga Diyos-Diyosan po kayo sa bahay, durugin nyo na. Wasakin nyo na. Huwag nyo nang yukuran. Huwag nyo nang alayan ng bulaklak dahil ayaw po ng Diyos na meron tayo niyan. In fact, sabi ni Paul doon sa aklat po ng Korinto, ang mga Diyos-Diyosang ito ay nagiging lugar kung saan, nagiging entry point ng mga demonyo. Kaya pag meron po kayong Diyos-Diyosan sa bahay, entry point yan ng demonyo. Hindi, pastor, display lang po yan. Sa iyo, display. Pero sa marami, Diyos nila yan. At sa Diyos-Diyosan, entry point niya yan. At sa harapan ng Diyos, ayaw niya. Kaya nga sabi niya, huwag kayong magkakaroon. O, pag meron ka sa bahay, hindi meron ka, tanggalin mo. Kailangan balikan natin ginagawa sa Old Testament, wasakin, durugin, kasi ang pagyukod natin ay para lamang sa Diyos. At sinasabi natin, Lord, destroy everything that holds me back to worship you. Fence me, Lord, and allow me to receive and feel your presence. Tanong ko po, pag po ba sumasamba kayo rito, do you have that kind of prayer? Sinasabi niyo po ba, Lord, tanggalin mo po lahat ng alalahanin ko, tanggalin mo po lahat ng hadlang sa buhay ko, Lord, tanggalin mo po lahat ng ito. And Lord, bakuran mo ako para po hindi makapasok ang kaaway. Bakuran mo po ako, Lord, para hindi po ako maingay. Bakuran mo po ako para hindi ko madinig yung ingay ng sanlibutan ito. Bakuran mo po ako, Lord, para maramdaman ko ang iyong presensya. Amen po ba? Amen. Praise God. The second expression of worship is what we call shouting. Sino po rito ang sumigaw na? Teka, yung iba po yata, hindi po kayo nakasigaw pa? Gusto niyo po ba sumigaw ngayon? Sino po rito yung one sa buhay niya sumigaw na? Shouting is also a biblical expression of worship. When we shout, we find victory over the plans of the enemy. Amen? At yan po makikita natin doon sa Chronicles, kung kayo po ay sumusubaybay sa araw-araw na pagbabasa natin ng Biblia. In 2 Chronicles chapter 20, verse 20 hanggang 22, sabi po dyan, early the next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. On the way, Josaphat stood and said, listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Believe in His prophets, and you will succeed. Verse 21. After consulting the people, the king appointed singers. Appointed what? Singers. To walk ahead of the army, singing to the Lord and praising Him for His holy splendor. This is what they sang. Ito kinakanta nila. Give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. And they keep on singing this. Give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Give thanks to the Lord. Habang sila po ay haharap sa kalaban, they keep on singing, give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. And at that very moment, mga kapatid, he began to sing and give praise. The Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. Hindi na nila kinailangan makipaglaban. Yung mga kalaban nila, naglaban-laban sa sarili nila. Mga kapatid, I want you to take note of this. I'm not praising because of my circumstances are good. I'm praising God because my God is and He is and will never change. Because the battle belongs to my God. So, kung ano man ang problema ko, I will keep on praising the Lord. I will keep on telling my problem, give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Amen? When Judah's armies reached the tower that overlooked the desert, ano nakita nila? They saw that every soldier in the army was lying dead on the ground. Patay! Lahat!
Sila nagpatayan. Kapatid, when we begin to shout even in the midst of our struggle, ang tanong ko po, pag may struggle kayo mag-asawa, anong sigawan nyo? Anong sigawan nyo? Pag may struggle kayo sa loob ng pamilya, anong klaseng sigawan nyo? Sisihan ba? Ikaw kasi, anong ako? Yung ba ang sigawan? Ang sigawan nyo, Lord, we praise you. Kasi kahit may problema ang aming pamilya, I know, Lord, you are faithful. Ikaw ang bahala sa amin. Kahit wala kaming pera mag-asawa, alam namin, ikaw ang bahala sa amin. Yung po ba ang sinisigaw natin? O sinasabi natin, ikaw, wala tayong pera, tamad, lumayas ka sa bahay na ito, demonyo ka. Ganun ba sigawan natin? Wini-welcome nyo lalo yung kaaway pagka gano'n. Wini-welcome nyo lagi ang kaaway kapag lagi nyong ginagawa yon. At tanong ko, anong sigawan yung mag-asawa sa loob ng bahay? Anong sigawan ng pamilya nyo sa loob ng bahay kapag meron kayong kalaban? Well, there is an army, a multitude of enemy. Wala kang pera, merong may sakit, maraming pagsubok, masakit ang kalooban, merong relational problem. Anong sigaw natin? The Bible says, give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Dapat doon nakapokus. And you will see, brethren, like the Judas army, when they reached the tower that overlooked the desert, they saw that every soldier in the enemy's army was lying dead on the ground. When we begin to shout, even in the midst of our struggle, even in the midst of our storm, even in the midst of our darkest moment, the devil doesn't know what to do with us. He gets confused because he knows that we have God, that we focus on our God, that we will never be discouraged kahit na anong dami ng army niya dahil nakakampi natin at ang laban ay sa Diyos. Victory comes when we shout of praise in spite of what's going on around us. Remember that. Because we remember that it's not about the current situation. It's about Jesus and the price that He paid for us to walk in this what we call victory. Alam niyo yung salitang praise sa Hebrew is halal. Everyone say halal. Now, this type of praise tends to include speaking some words that gives glory to God. Halimbawa po, yung amen, hallelujah, praise the Lord, glory to God. All these are examples of this aspect of praise. Nagagamit po natin ito, yung salitang Hebrew, which is halal. Okay? Now, dito po nanggaling yung salitang hallelujah. Wala po yung kinalaman doon sa ginagamit nyo sa kusina. Wala po. Akala po ba natin pag sinabing hallelujah, ito ho yung pangtanggal ng kate ng lalamunan. Hindi po yan doon sa kusina, mga kapatid. Yan po ay sa pagsamba, hallelujah. At meron po yung kahulugan na ang ibig sabihin po ay praise be Yah. Praise be Yah. Hallelujah. Now, yung word na hallelujah, doon po sa Psalms, makikita natin na ang kahulugan po ay sing unto Elohim. Sing praises to His name. Extol that rideth upon the heavens by His name Yah. And rejoice before Him. That is in Psalm 68 verse 4. Yahuwah. Yah is the short form of our Creator's name. Kaya pag sinabi mong hallelujah, ibig pong sabihin ay praise be to God. Kaya huwag niyong binabasta-basta yung salitang hallelujah. Everybody say hallelujah! Hallelujah! That is what we call praise to our God. Iba ayaw na ayaw magsasabi nito. Ay, ayaw magsabi niyan. Bakit? Baka sabihin nila, El Shaddai ako.
Sino naman po nagsabi sa inyo na yung mga taga El Shaddai lang pwede magsabi nito? Ay, ayoko sabihin niya, hallelujah, baka sabihin na born again ako. Lahat po ng anak ng Diyos na naniniwala na dahil sa pagtubos ni Kristo ay naligtas siya, kaya niyang sabihin na, hallelujah! Ibig sabihin ay, praise be to God! Eh tayo, kuminsan, di natin sabihin yan eh. Takot na takot tayo eh. Bakit ba? Ano ko po, bakit ba? Bakit kayong takot sabihin yan? Eh samantalang yung salitang yan ay napakaganda pala na nangangahulugang ikaw ay nagpupuri sa Diyos na lumikha sa iyo at nagbigay sa iyo ng hininga, nagbigay sa iyo ng buhay. At araw-araw pinagpapala ka. At napakaganda na every time na tumatanggap ka ng pagpapala ay masasabi mo, thank you Lord, hallelujah! Hindi yung tumanggap ka ng pagpapala sa Diyos, wala lang. Tumanggap ka ng sahod, wala lang. Tumanggap ka ng 13th month sa December pa, wala lang. Hindi mo sasabihin nyo, wala lang. Ang sasabihin mo, hallelujah! Why? Because you're praising the one who blessed you and created you. Tama lang na purihin mo siya. Hallelujah! Iba sa atin, magsabi hallelujah, wala lang eh. Pati hallelujah, wala lang. Hindi ganun mga kapatid. Pag sumasamba kayo at sinabi nyo, hallelujah! It should be from the bottom of your heart. Amen? Lalo na pag may problema po kayo, ang bigat ng problema nyo, ano isisigaw nyo? Hallelujah! Bakit? Ang Diyos dapat di kanya pababayaan. Now, you want to hear the best part? Tignan niyo ha? Yung 2 Chronicles chapter 20 verse 26. Pagkatapos nilang sumigaw ng papuri sa Diyos, pagkatapos nilang umawit at kilalanin ng Diyos, on verse 26 sabi, on the 4th day, they assembled in the valley of Beraka, where they praised the Lord. This is why it is called the Valley of Beraka to this day. Anong pangalan? Beraka. And when we study where this great battle took place, na ang pangalan po ay the Valley of Beraka, Beraka literally means blessing. Kung saan nagkaroon ng paglalaban na andoon ang lugar na yon ay tinawag na blessing. Ano ibig sabihin, Pastor? Meaning, when we praise and trust God in the middle of our battle, the places where the enemy had set out to destroy us will be memorials of God's victory and blessings in our lives. Palakpakan natin ang Panginoon. So kung meron kayong mga pinagdadaanan ngayon, may mga problema kayo, just give God a shout of praise, and that place of yours will be a place of beraka, a place of blessing. Bawat problema na pinagdadaanan nyo, blessing yan. Sabi mo nga sa katabi mo, blessing yan. Hindi yung galit na galit kayo sa Diyos pag meron kayong pinagdadaanan, ang dami kong problema. Akala ko ba, pagka naging Kristiyano ka, wala kang problema? Mali ka ng akala. At hindi ko alam kung sino nag-disciple sa'yo, bakit ganun ang pinangaral sa'yo. Hindi ka exempted sa problema pag naging Kristiyano ka, hindi. Kaya huwag kang magmarakulyo. Ibig sabihin, magluko o magalit sa Diyos. Sa halip, ikaw ay magpuri at kilalanin mo sa gitna ng battle na yan, habang nagpupuri ka sa Diyos, ang Diyos ang gagawa ng daan para magtagumpay ka. At that place of battle will be your beraka. It will be your blessing. Hallelujah! Sabihin nga po natin yun with all of our heart. Isigaw po natin yun at the count of 3. 1, 2, 3. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Praise God. Are you blessed? Yes. You want more? Yes.
Sing this, church. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Once again, church. I'll bring you more. I'll bring you more than a song. For a song in For a itself song in itself is not what you have required. You search you search much deeper within. through the way things appear. You're looking into my heart. Lord, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Jesus, I'm sorry, Lord, for the thing I've made. And it's all about you. It's all about It's all about you. Jesus. It's all about you, Jesus. When the music fades, all is true. All this takes away. And I simply come, longing just to bring, and longing just to bring something that's a word that will bless your heart. Yes, I'll bring you more. I'll bring you more than a song. For a song For a song in itself is not what you have required. You search you search much deeper within. Through the way things appear. You're looking into my heart. 'Cause I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you.
patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Ama namin Diyos, Diyos mo na bang makapangyarihan sa lahat. Muli sa umagang ito, sa oras na ito kami po ay lubusan ng kapadalaman. Sapagkat pinaunawa niyo sa amin, ano nga salita mo na nagbibigay ng buhay. Ang pagsamba na marapang ikaw ay bigyan ng kalwalhatian sa pamamagitan ng mga awiting makalangit. Sa oras na ito, ipinasabalamat namin na kung paano ipinahayag niyo sa oras na ito ng aming mga katawan, ang aming katawan ay gamitin sa pagpuri mula sa aming mga paa hanggang sa aming mga kamay, aming puso't isipan, na tanging ikaw lamang ang marapat na sambahin, itaas at iwalatin ang iyong dakilang pangalan. Sapagkat kung paano sa lahat ng aming mga pangangailangan o Diyos na buhay, hindi nyo kami pinagkukulang. Sa lahat ng mga pagsubok, ikaw ang Panginoon nagbigay ng katagumpayan. At sa lahat ng aming paruroonan, sa lahat ng aming mga pinupuntahan, sa lahat ng mga problema namin, ikaw ang nagbigay ng lunas, ikaw ang nagbigay ng liwanag. Kaya marapat ka lamang purihin naman. At sa oras na ito, nais po namin hingi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa pagkatunay nga po na sa oras-oras, sa bawat araw, kami nagkakahala sa iyong banal na harapan. Na kung minsan ay kami naging hindi karapat-dapat sa iyong dakilang pangalan. Ngunit salamat sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Hinihingi po namin ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa oras na ito, sa aming pong paghiwa-hiwalay, muli namin ipinagkatiwala ang bawat sa amin na kami ay iyong samahan sa aming mga lakad, sa aming anak buhay. Ikaw ang bigay kalakasan, ikaw ang bigay ng katalinuhan sa bawat isa sa amin. At aming pong patuloy na lalapit ang pamilya ng bawat isa sa amin, na patuloy nyo po kami pagpalain, patuloy nyo kami bigyan ng kalakasan sa aming katawan lupa. At hinihiling ko namin sa iyo, Ama, sa oras nito, ang lahat ng mga may karamdaman sa pamamagitan ng iyong dakilang kamay ng mga pangyarihan, ibuhin niyo po ang bawat isa upang ang kanila pong panalangin ayon sa iyong kalooban ay makamit nila ang kanila pong hinihiling. Ang lahat ng ito ay ang pinagpasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ikat ko natin ang ating mga kamay sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon, ay sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Amen.